ang kalaban ng mga tiwaling mangangaral, ang programang naghahayag ng dalisay na katwiran ng Diyos, ang Dating Daan. Sa loob ng maraming taon ay nagbantila ng katotohanan at nagsagawa ng marami ng Bible expositions sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. At ngayon, muli nating saksihan ang makabuluhang pagtalakay ng katotohanan sa banal na kasulatan at pagsagot sa mga katanungan. Sumasa inyong muli ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Sa bawat pagsikat ng araw na dumarating sa ating buhay, sari-saring bagay ang ating nasasaksihan. May mga pangyayaring nakapagpapahina ng ating kalooban. Minsan, bakit napakalungkot ang buhay ng tao sa ibabaw ng mundo? Samot-saring suliraning kinakailangang harapin. Maging ito man ay magaan o medyo may kabigatan. Bakit napakahirap ang mundo ngayon, lalo na yung bansa ngayon? Ano kaya may tutulong ngayon? Sino kaya makakatulong sa ating bansa? At paano malulunasan yung mga problema nangyayari ngayon? Lalo na ngayon, yung mga may hirap, walang katarungan, lalo na yung mga iba naapi. At yung mga mayaman, lalo na papayaman. Paano kayo malulunasan yung ganung problema ng tao ngayon? Minsan dumarating sa puntong sa dami ng mga kabagabagan ay nawawala na tayo ng pag-asa. At tila ba wala ng kamay na maaring mag-abot ng tulong? Ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Pakiwari ko, wala na tayong pag-asa eh. Mga panahong ang mundo ay parang nababalot ng kasinungalingan at pandaraya sa paghakbang ng ating mga paa. Alam ba natin ang ating patutunguhan? Talagang minsan na pag nakakakita tayo ng mga pangit na bagay, yung mga karumal-dumal na nangyayari sa ating paligid, na itatanong natin, talaga bang may Diyos? Mga katanungang sa matagal na panahon ay hinanapan ng kasagutan. Sa maraming mga mangangaral at gurong tagapagturo daw ng katotohanan. Subalit sa bibig nila ay walang masumpungang kasagutan. May nasumpungan ngarong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Gayon may walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. At sa isang dako ay may isang munting tinig na naghahayag ng katotohanan at sumasagot ng mga katanungang di masagot ng mga pastor ng lahat ng samahan ng pananampalataya sa pamagitan ng bibig na ibinigay niya sa kanyang sugong mangangaral. Si Brother Eli Soriano, ang pangunahing tagapagsalita ng programang Ang Dating Daan, na sa loob ng marami na ring mga taon ay naging saligan ng katotohanan at tagapagbunyag ng mga katiwalian sa relihiyon. The words of God can proceeding from out of His mouth can be spoken by any medium or any instrument. Kagaya ni Jesus Christ, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Jesus. Kagaya ni Moses, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Moses. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga apostol. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga anghel. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng isang asno, isang donkey. Maraming kinakasangkapan ng Diyos para yung kanyang salita'y mahayag sa tao.
Pero para makita mo, ang pruwebang galing nga sa Diyos yung salita, it is proceeding out of the mouth of God, mayroon daladalang pruweba yon. Anong pruweba nun? Nangyayari yon. Ha? Pagka hindi sumunod, hindi nangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang salitang yon. I will stand pat on my pronouncement that any one pastor or religious leader obliging member to give 10% are greedy dogs according to the Bible. Wala akong itinuro kailanmang makapagpapasama sa kanino mang inaakay ko sa samahang ito. So I've been trying to be faithful to that biblical pronouncement of Paul. Hindi namin inapi ang sino man. Kung kaya ko rin lang, mga kapatid, lahat ng lumalapit, kahit medyo mabigat, hindi po ako tumatanggi. Maaaring nakakatanggi ako dun sa hindi ko na po kaya. Hindi namin inapi ang sino man, sabi ni Pablo. Hindi namin dinaya ang sino man. Mahirap po yun. Mahirap yung lagi kang nagtatapat, hindi ka nandadaya. Makakaranas ka ng kahirapan pag walang pandaraya. Wala kang maraming pera kung wala kang pandaraya. Tanyo yung mga mangangaral ng demonyo, nangungutang ba sila, mga kapatid? Naghahabol ba sila ng tseke? Nahihirapan ba silang mag-isip araw at gabi? Bakit? Nandadaya sila, kumukuha sila ng abuloy na wala sa Biblia. Pero, kung ipagtatapat mo yung nasa Biblia, makakaranas ka ng mga pagsubok, ng mga kahirapan. Pero sa kabila noon, sabi ni Pablo, hindi namin inapi ang sino man. Hindi namin dinaya ang sino man. At sa ibabaw ng lahat, hindi namin pinasama ang sino man. Ang sentro ng lahat ng ating pagtuturo ay upang ang tao'y mapabuti at maging dapat sa kaharian ng Diyos sa langit. Wala tayong pinasama kahit isa. Ang mga ngaral ng Diyos na kinatatakutang harapin ng mga bulaang pastor sa isang maginoong pakikipag-usap. Membro lang ang kaya mo eh. May dala-dala ka pala Biblia, di ka na nahiya. Halika, wag ka umalis. Pagka miyembro lang, adya kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministro dumating, aalis kayo. Di ba kayo naitasa palang pupuntan? Manloloko yan. Di ba kitang-kita mo ngayon, manloloko? Ayaw patunayan. Ayaw ng araw yan, halaban yan. Hoy, ayaw lang. Pag may dumating nagtatanggol, halayas ka. Okay. Baka sasama dyan ka, manloloko yung mga yan. Ba't hindi mo palabasin si Ninong? Pag-usapan natin ang araw. Gusto nyo, doon sa baluarte nyo, doon tayo mag-usapan. Para mapatunayan nyo. Para mapatunayan nyo. Sa baluarte nyo, doon tayo mag-usap. Hindi yung Doon sa halang. Sa halang. Pumili kayo ng lugar sa halang. Kahit saan doon, pupunta ko. Basta kakaharap sa akin si Ninong. Kasi alam nyo, hindi ganyan ang tinuro ng kapatid na Meli. Wala kaming ganyan ugali no, na maninira ng kapwa-tao. Wala kami ugali. Hindi na ho dapat pag-ibasihan, papagtalunan na rin. Bakit? Saan mo nabasa sa Biblia yun? Sa iya. Samahan mo sa Biblia. Hindi, saan mo nabasa sa Biblia? Ba't si Pablo nakikipagtalo sa religion? Ang munting tinig na ito ay naging kasangkapan ng Diyos upang mapagbalik loob ang marami sa katwiran at tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya naman, sa pagpasok pa lamang ng unang yugto ng taong ito, sa awat tulong ng Diyos, ay umani na agad ng libu-libong mga kaluluwa ang pagsisikap ng samahang maipalaganap ang dalisay na aral ng Diyos. Matapos ng mahabang pagsusuri, ay nagpasyang iwan ang kinagis ng pananampalataya at umanid sa samahang ito.